Greetings smartwatch fans! Babalikan ulit natin ang Q11 smartwatch. At sa video na ito, papakita natin sa inyo kung paano nga ba i-set up ang Q11 smartwatch sa ating Android smartphone. So, ang smartwatch na ito ay gumagamit ng LaxaSfit application. Nakita nyo naman dito na compatible with Android at iOS. So, available siya sa iPhone, available din sa Android smartphone. So, meron tayo ditong QR code. So, pwede nyong i-scan ang LaxaSfit na QR code na ito or pwedeng directly i-search sa Google Play Store. Sa ating smartwatch, ito, na-reset muna natin. Meron ding QR code dito kung di ako nagkakamali. Papakita natin sa inyo. Ito. Okay, LaxaSfit app. So, pwede nyong scan to and directly i-open ito yung link sa Google Play Store. Sa atin naman, isi-search natin sa Google Play Store para ma-download yung app at ma-connect natin o ma-set up ang Q11 smartwatch. So, kung meron kayong Q11 smartwatch at nahihirapan kayong i-pair or i-set up sa inyong Android smartphone, paanoorin yung video nito at kung may mga katanungan, drop nang lang comment sa baba. And of course, subscribe sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so umpisahan na natin. Start tayo. So, search natin yung Google Play Store o search natin yung LaxaSfit app sa Google Play Store. So, ito, tinype na natin kanina. So, LaxaSfit. So, pag sinearch nyo, ulitin natin. Yan. So, LaxaSfit, ito yung lalabas na app. So, meron itong 5 million plus downloads. Medyo popular na. Open natin or install. Pag tap nyo ng install, automatic, i-download nyo yung app and mag-install ka agad pag finish na yung downloading sa ating smartphone. So, hintayin lang natin. 72.01 MB. Very lightweight lang. Napakagaan. And based on sa experience natin with LaxaSfit, napakadaling i-install. So, open the app. So, complete na. Okay? Napapansin nyo? Tapos na. Open natin yung application. So, select natin yung open. Hintayin lang natin na mag-load. Agree tayo sa privacy policy at user agreement. Pag ni-refuse nyo, hindi magkukontinue. So, agree tayo. Then, meron tayong permission dito. Allow LaxaSfit to access yung device location while using the app or only this time. Pwede nyong gamitin only this time. Okay, physical activity, i-record yung sa sports functions nyo. Ito man for the Bluetooth call. So, pwede nyong i-deny kung ayaw nyong i-activate yung Bluetooth call. For example, select natin yung don't allow. So, ito naman, kailangan nyo to connect. Okay, allow LaxaSfit to find, connect to, and determine the relative position. So, kailangan nyo ito para i-pair yung smartwatch nyo. So, kailangan natin i-allow. Pag hindi nyo in-allow, hindi kayo makaka-set up. So, i-allow natin. Allow LaxaSfit to send you notifications. Ito para sa push or smart notifications. Kung ayaw nyo naman gamitin yung smart notification, pwede nyo ring don't allow. Kasama na rin ito sa Bluetooth call. Kung ayaw nyo rin, don't allow. Yan. So, nag-load na yung login. So, agree lang sa I have a read and agree. So, pwede kang mag-register using your Google account or email. Sa atin, login directly tayo. Ko-connect lang natin. So, meron tayong account number and password. Hintayin lang natin. Yan, loaded na. Okay. Kumpletuhin nyo lang yung profile. Lagay tayo ng fictitious name. Okay natin. Set successfully. Yun. So, please enable notification usage permission. Pwede nyo rin cancel. Okay, kung hindi nyo gagamitin yung smart notification. Pero kung kailangan nyo ng push notifications, kailangan nyo i-activate. Punta kayo sa My section. Tap nyo yung search device. Ayan. Lumabas na yung Q11. Tandaan nyo, hindi natin inactivate yung Bluetooth call. Kasama na rin yung
or smart notifications. Tingnan natin kung makaka-connect tayo. Q11. Tap on to pair. Wait lang natin. Yun, connected successfully. Pairing request, pair and connect. So, pwede rin hindi. Pair lang tayo. Yan. So, connected na ba tayo? Tingnan natin. Find device and yun. Connected na tayo. So, yung message reminder natin, kung napansin nyo, hindi natin inactivate. So, hindi tayo makakaset nito. So, pag sinet nyo to, kailangan nyo munang i-set yung notification permission. Kahit naka-activate to, hindi rin mag-work kung hindi naka-activate yung notification permission. 24 hour, hindi, 12 hour tayo. Follow system, synchronize time, set successfully. So, tingnan natin. Try natin mag-download ng watch face. So, okay na lahat except yung Bluetooth call at push notifications. Again, kung gusto nyo i-activate, kailangan nyong mag-agree sa permission. So, dial natin. Dial mall. Tingnan natin. Set lang tayo. Example, view. Redeemed now. Use immediately. Mag-work ba? Tingnan natin. Ayun. Naka-download mode yung smartwatch natin. And that's it. Okay, very easy. And so far, napapansin nyo, stable pa rin yung connection natin. Connected pa rin tayo. Yung hindi lang natin na-set yung sa Bluetooth call at push notifications. Kasi yung balak natin dito, papakita ko sa inyo kung paano mag-connect ng Q11 kung hindi kayo comfortable with a push notifications or Bluetooth call na ma-access yung phone nyo. Gusto nyo lang, meron kayong time at magamit yung smartwatch nyo for heart rate or sports. So that's it sa ating tutorial kung paano mag-set up ng Q11 smartwatch sa Android phone. Kung may katanungan, drop lang ng comment. And of course, support our channel. Like naman dyan sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Bye!